pag-ibig daw ay hindi dapat hinahanap dahil kusa itong darating sa buhay mo. Lalo na sa panahong hindi mo inaasahan. Mga panahong pakiramdam mo, tinalikuran ka ng mundo at wala ka ng pag-asa pang sumaya. Lalo na sa mga taong katulad ko na produkto ng isang hindi magandang pamilya. Mga tulad kong hindi alam kung ano ang itsura ng totoong pag-ibig. Tawagin niyo ako sa pangalang Gianna. Hindi na ako masyadong magpapakilala sa inyo dahil ang tanging gusto ko lang naman ay magbahagi ng kwento ko sa lahat. Tulad ng sabi ko, produkto ako ng isang hindi masayang pamilya. Lasinggero ang tatay at pabaya naman ang nanay. 3 kaming magkakapatid pero hindi ko na alam kung nasaan sila ngayon. Nung lumaki kami, umalis kami sa bahay at nagkanya-kanya na. Sa madaling salita, maaga ako namuhay na mag-isa at pinag-aralan kung paano tumayo sa sarili kong mga paa. Namasukan akong kasambahay sa edad na 15 anyos. Mabait ang aking mga naging amo noon at binigyan ako ng pagkakataon na makapagtapos sa high school habang nagtatrabaho. Katulad ng ilang kabataan, maaga din akong nahulog sa mapusok na pag-ibig. Siguro dahil kulang ako sa pagmamahal kaya naghahanap ako ng atensyon mula sa iba. Kaya sa edad na 18, nabuntis ako ni Dan. Yun ang dahilan kung bakit umalis ako sa mga amo ko. Hindi naman ako tinakbuhan ni Dan pero dahil sa mga bata pa kami, naging magulo ang pagsasama namin. Lalo na't nakatira kami sa bahay nila. Kasama ang matapobre niyang nanay. Ay nako, Sus Mariosep! Kaya naman pala ang aga-aga, puro kamalasan na agad ang bumubungad sa bahay na to. Paano kasi, mataas na ang araw, may nakahilata pa rin sa kama. Hoy! Hoy, Gianna! Opa! Bumangon ka nga dyan, babaita ka! Tumulong ka sa paglilinis ng bahay. Ano ka, Reyna? Ha? May mga taga-silbi? Aba! Inat pa ng inat ka. Babatukan kita riyan eh. Pasensya na po, Nay. Nantok pa kasi ako eh. Alam ko. Ayoko nang tatamad-damad dito sa pamamahay ko ha. Bumangon ka na dyan at maglinis ka na kundi tatamaan ka sa akin. Nay. Malaki na po kasi yung tiyan ko. Kaya ang hirap kumilos. Oh, kasalanan ko. Kung marunong ka kasi magkontrol ng init ng katawan mo, di sana hindi nangyari sa'yo yan. Di sana malaya pa yung anak ko. Napakalandi mo kasing babae ka. Hay! Opo, sige na. Huwag po kayong mag-alala. Pag nanganak ako, tutulong din po ako sa inyo. Maghahanap po ako agad ng trabaho. Sino naman nagsabing nandito ka lang sa bahay at mag-aalaga ng bata? Ha? Dapat lang talaga na magtrabaho ka. Alam nga namang anak ko lang ang bubuhay sa pamilya nyo. Matuto ko rin naman magbanat ng buto at mahiya. Opo. Opo. Tambak ng lalabhan mo. Umpisahan mo na para matuyo na rin yung mamayang hapon. Pagkatapos, himayin mo yung talbos ng kamote ha. Linisin mo rin yung isda at iprito mo para pagdating ni Dan, may kakainin na siya. Opo, sige po. Ay nako. Oh, ano pang hinihintay mo? Aba, bangon na. Ano, aakayin pa kita para makatayo ka dyan ha? Pambihira. Nay, mano po? Ay nako, Dan anak ha. Mabuti naman nandito ka na. Wala pang lutong ulam dahil hindi pa nasisimulan ng magaling na Gianna na yan. Ganon po ba? Nako, nagugutom pa naman ako. Ay nako, kasi naman, ang tigas ng ulo nitong asawa mo. Ang sabi ko sa kanya, ako na maglalaba tapos magluluto na siya. Aba, ayaw. Gusto niya, siya lahat ang gagawa. Pinapahirapan ang sarili niya. Gianna, alam mo naman na buntis ka, di ba? Ano man lang yung tumanggap ka ng tulong sa iba. Naku, ewan ko ba riyan. Tapos kapag hindi tutulungan,
Magtatampo. Ay, nako. Hindi pa nga ako nakakapaglinis ng bahay. O sige nanay, ako na lang po. Kaunti lang naman yung mga lilinisin dito eh. Hindi na ako na. Madali lang naman yun eh. Kayang-kaya ko na yan. Baka kasi balik na rin naman ako nang wala sa oras eh. Ano? May sinasabi ka dyan? Iba ho kasi ang sinasabi nyo kay Dan. Nagpapahinga pa po ako rito, pero bigla nyo akong ginising at sinabihan ng kung ano-ano. Lahat ng gawain dito, sa akin yung pinapagawa. Nasaan po doon yung nagbibigay kayo ng tulong? Aba. Ano pinapalabas mo ngayon? Nasinungaling ako, ha? Hindi pa ho ba? Aba, bastos ka! Mas kabastusan naman ho yung ginagawa nyo. Pinag-aaway nyo kaming dalawang mag-asawa at pinapalabas nyo na wala akong kwenta dito sa bahay. Na kahit ng totoo naman, ginagawa nyo akong katulong dito. Hoy! Wag mo akong pagtataasan na boses na babae ka, ha? Ako lang ang may karapatan magtaas ang boses sa pamamahay na to. Sampid ka lang dito. Isa ka lang malanding babae na nagpabuntis sa anak ko, yun ka! Hoy, sandali lang naman ho. Sumusobra na kayo sa sinasabi nyo Baka nakakalimutan nyo na ako ang nanay ng magiging apo nyo. Karapatan ko naman na respetuhin din ako. Respeto? Ay, naku naman. Paano naman kita re-respetuhin kung ganyan kang klase ng babae? Napakalandi! Sandali lang ho, wala naman kayong karapatan na sabihan ako ng ganyan. Diana! Huwag mong sigawan yung nanay ko. Baka pwedeng matuto ko namang rumispeto. Respeto? Paano ko respetuhin yung nanay mo kung hindi ako marespeto niya? Kahit na! Nanay ko yan, Gianna. Wala akong pakialam kung nanay mo siya. Talagang... Wala kang respeto talaga, ha? Ano? Ha? Ha? Ano? Nasaan ang takang mo ngayon? Ano? Ba't di ka lumaban? Ha? Wala ka nang pakinabang dito. Palamunin ka na nga. Ang yabang-yabang mo pa. Ano? Sino ba pinagmamalaki mo, ha? Ano? Sagot! Tama na ho! Tumigil na kayo! Hindi! Tama na, nasasaktan daw ako! Yung ano ko naman ho! Dan, yung nanay mo naman, tigilan mo naman yan! Nay, tama na. Hindi! Naturuan ko ng leksyon ng malanding babaeng to! Tama na! Nay! Dinudugo na si Gianna! Baby ko! Baby ko! Anak, humingi ka nga ng tulong sa labas! Bilisan mo, Dan! Oo ba? Baby ko! Tulungan niyo ako! Tulungan niyo ako! Nakunan nga ako ng araw na yon. Sinadan naman ang sumagot sa hospital bills ko. Pero pagkatapos nun, kaagad ako umalis sa bahay na yon. Kahit sinasabi nila na pwedeng doon daw muna ako, hindi ako pumayag. Sila ang dahilan kung bakit nawala sa akin ng anak ko. Pinilit kong bumangon sa buhay kahit ako lang mag-isa. Kung ano-ano ang pinasukan kong trabaho nun. Tagahugas ng pinggan sa karinderya, tagawalis sa parlor, tagalinis ng CR sa mga pampublikong lugar, hanggang sa nagtrabaho ako bilang factory worker. Kahit papaano nakabangon ako. Dahil sa ako lang naman mag-isa, nagawa ko makapag-ipon. Pero alam kong hindi sapat yun. At hindi ako dapat makampante sa kung anong meron ako ng mga oras na yun. Salamat dito sa libre mo Di bale, pag ako naman yung nagkapera, lilibre din kita ng tanghalian. Jesus, eto naman. Parang yan lang. Tsaka, ayos lang yan, no? Ngayon na lang kaya tayo ulit nagkita, kaya go lang sis, carry lang. Kumusta ka na pala? Parang asensado ka na yata Ang ganda ng buhok mo. Halatang, tinan mo, kakapaayos mo lang yata Bakla ka? Malamang. Sa parlor ako nagtatrabaho ngayon, di ba? Kaya dapat lang, maganda ang buhok ko. Paano ko mag-aayos ng buhok? Yung akin, parang walis tambo, di ba? Ito talaga. Sa bagay. Kumusta naman yung trabaho mo dun? Ayun,
ganun pa rin naman. Sakto lang kinikita sa buhay. Para lang may pangkain tsaka pambayad sa mga dapat bayaran. Hindi ka pa ba nakakapag-ipon? Nakakapag-ipon, pero sobrang bagal, Zay. Parang sa isang buwan, 500 lang yung natatabli ko. Ikaw, kumusta ka na? Eto, kakatanggal lang sa trabaho. Ay, bakit? Nag-uwas kasi ng empleyado yung kumpanya namin. Ayun, sa kamalasan, nasama ako sa mga tinanggal. Eto, naghahanap na naman ng bagong pagkakakitaan. Ay nako, dahil sinakita na rin naman tayo at pareho natin kailangan ng pera, may chika ko sa'yo. Ano yan? Pera ba yan? Pera? Ha? Kahit ano pa yan. Game ako dyan. Sure ka, sis. Tibay ng loob ang labanan dito, Zay. Ha? Ano ba yan? Magbebenta ka, mama. Nang ano? Sabon? Bag? Sapatos? Sige, go. Baliw. Hindi yun. Ano? Ng katawan. Katawan paano? Laman loob? Ano? Naalala mo si Erika? Oo, di ba balita, isa siya daw na ano na... Teka lang, wag mong sabihin. Uy, ayoko. Ayoko, nakakadiri kaya yun. Ito naman si Tay. Di ba gusto mong kumita ng pera? Oo. Mabilis ang pera doon, sis. Sa isang gabi, 1,000 agad ang pwede mong kitain. Aba, lalong-lalo ka na. Maganda. Check. Sexy. Check. Makinis ka, tapos maputi pa. Ay, perfect ka dun, Day. Pwede mong mahalan ng sarili mo, no? Teka lang. Seryoso ka ba talaga sa ino-offer mo sa akin? Ay, Day, oo. Susubukan ko na yun, no? Kapit na sa patalim dahil ang hirap ng buhay, sis. Mas mahalaga ang ilalaman ko sa tiyan ko kesa sa dignidad ko, no? Aanhin ko yun kung mamamatay rin naman ako sa gutom, diba? Teka lang. Pero, sinasabi ko lang naman to sa'yo, ha? Desisyon mo pa rin naman ang masusunod sa bandang huli. Ang akin lang. At least may choice ka. Pag-isipan mo na lang ng mabuti. Pinag-isipan ko ng mabuti ang inalok na trabaho sa akin ni Jonah. Naisip ko yung pera na pwede kong kitain sa isang araw. Kailangan ko lang talaga magkaroon ng lakas sa loob. Kaya nung naging buo na yung desisyon ko, buong tapang akong pumasok sa madilim na mundo na yon. Tagabigay ng sandaling ligaya sa mga kalalakihan, kapalit ng malaking pera. At tama nga si Jonah. Malaki ang kitaan sa mga katulad kong maganda at sexy na babae. Marumi man pero wala akong magawa. Nandidiri ako sa sarili ko pero kailangan kong lunukin ang pride ko. Kailangan ko masanay kung gusto kong makapag-ipon ng malaking pera para sa kinabukasan ko. Dito ko na nakilala si Sonny. Guwapo at mabait. Isang beses sa isang linggo niya ako i-take out pero hindi tulad ng iba, gentle siya sa akin. May mga pagkakataon na wala naman nangyayari sa amin. Yung tamang kwentuhan lang, pero babayaran niya ako. Iba si Sonny sa lahat ng lalaking nakasama ko. May nangyayari sa amin, binabayaran niya ako pero maliban doon, pinaramdam niya sa akin na hindi lang sex ang habol niya. Kasama, kakwentuhan, kaibigan at dahil doon, unti-unting gumaan ang loob ko sa kanya. nag-enjoy ka ba? Nasulit ko ba yung binayad mo sa akin ngayong gabi? Oo naman. Parati naman eh.
Alam mo, dapat nagtataas na talaga ako ng singil sa'yo eh. Kada linggo na lang tinitake out mo ko eh. Malaki naman ang binibigay ko sa yung tip, di ba? Sa bagay. Siya, uwi na ako ha. Sandali lang. Pwede namang dito ka na lang matulog eh. Samahan mo na ako, malungkot ka pag mag-isa. Dagdag bayad yan ha. Ito naman, parang hindi pa tayo magkakilala eh. Huwag na libre mo na lang yun. Saka may gusto rin sana akong sabihin sa'yo eh. Ano yun? Sa susunod na linggo, uuwi na ako sa probinsya namin. Nag-resign na kasi ako sa trabaho ko dito sa Maynila. Ha? Ba't ka nag-resign? Napapagod na ako dito sa Maynila eh. Saka namiss ko na rin yung probinsya namin. Yung simple, saka tahimik na buhay. O di, ibig sabihin pala, huling pagkikita na natin to? Pwedeng oo. Pero, pwede rin namang hindi. Ha? Ano ibig mo sabihin? Sumama ka na lang sa akin, Gianna. Ha? Uy, teka lang. Ano sinasabi mo? Hindi na maintindihan. Ano sama sa'yo? Saan? Sa probinsya nyo? Oo. Ba't naman ako sasama sa'yo? Para magbagong buhay. Magsama na tayo. Ang pinagsasabi mo dyan? Hindi naman kita boyfriend para sumama ako sa'yo, no? Gusto na kitang makasama. Napapagod na ako sa ganito na kada isang beses sa isang linggo lang kita nakikita at nakakasama. Gusto ko araw-araw na kitang nakikita, nayayakap, nakakatabi. Teka, sandali ah. Ano ba talagang nangyayari sa'yo, Sunny? Ikaw ba, ayos ka lang ba? Nakakaloko na yung mga sinasabi mo, hindi na nakakatuwa yan. Seryoso ako. Bakit? Ha? Dahil mahal mo ako? Oo. Ewan ko sa'yo. Alam mo, uwi na ako ha. Sige na, dyan ka na. Sandali. Totoo ang sinasabi ko, Gianna. Ano ba? Tawan mo nga ako. Tapos na ang serbisyo ko sa'yo, kaya pauwiin mo na ako. Ngayon, kung gusto mong magpa-extend hanggang mamaya, bayaran mo ko. Hindi dinadaan mo ko sa kung ano-anong litanya mo, no? Wala kang perang pambayad. Bitawan mo na ako, palisin mo na ako Mahal dito. kita. Bakit kasi nagagawa ko yung mga gusto mo sa kama? Nabibigay ko sa'yo yung sarap na hinahanap mo, ganun. Kung yun ang alam mo sa pagmamahal, wag mo akong sasabihan ng mahal kita. Bakit? Kasi di mo ko hayaang patunayan sa'yo? Bakit? Hindi mo ko kayang bigyan ng pagkakataon para iparamdam yun? Kasi isa akong mababang uri ng babae. Wala akong pakialam. Sunny, ilang lalaki na ang gumamit sa katawan ko? May bata, may kasing edad mo, may asawa, merong may pamilya, merong mga matanda at kulubot na eh. At lahat sila binigyan ko ng sarap kapalit ng pera. So anong tingin mo? Ako pa rin ba yung babaeng gusto mong mahalin? Gusto mong makasama habang buhay? Kung ang sagot mo, magpatingin ka na sa doktor. Dahil baka may problema ka na sa pag-iisip. Uulitin ko, wala akong pakialam. Matagal na kitang tinanggap. Alam kong may dahilan kung bakit pinili mo ang ganyang buhay. Pero kung bibigyan mo ang sarili mo ng pagkakataong magbago, tutulungan kita. Nandito ako, Gianna. Handa kitang saluhin. Wala akong pakialam sa sasabihin ng iba. Dahil mahal kita. Mahal na mahal kita. Sa totoo lang, mas matimbang sa akin na maniwala kay Sonny at sa lahat ng mga sinabi niya sa akin. Pero, pinangakuan din ako ng pag-ibig noon. At sinira lang noon ang buhay ko. Kaya paano ko maniniwala ngayon? 'Di ba? Lalo na sa sitwasyon ko. Sa buhay na pilit kong sinisikmura para sa pera. Sino ang magmamahal sa akin ng totoo? Kaya kahit gustong-gusto kong magbagong buhay, kasama si Sonny, nagdadalawang isip pa rin ako. Dahil baka isang panibagong hirap at sakit na naman ang maranasan ko. Sa bandang huli, pumayag akong sumama kay Sonny. Gusto ko na ring umalis sa madilim na mundo na yun at magbagong buhay. At isa pa, napapagod na akong itanggi sa sarili ko na hindi na rin nahuhulog ang loob ko kay Sonny. Sino ba naman ang hindi may in love sa kanya, di ba? Mabait, gwapo, masipag sa buhay,
at mataas ang pangarap. Kahit pa paano may kaya ang pamilya ni Sonny. Nasa ibang bansa na halos ang kanyang buong pamilya pero pinili niyang manirahan sa probinsya. Ganon siya kasimpleng tao. Isang bagong umaga ang bumungad sa akin pagkarating namin sa bahay nila sa Pangasinan. Ibang-iba sa nakasanayan ko sa Maynila. Hindi mausok at hindi maingay dahil sa busina ng mga dumadaang sasakyan. Doon, tahimik ang lahat. Tunog ng mga kambing at huni ng ibon ang maririnig mo. Sa gabi naman, kuliglig ang nagpapaingay sa paligid. Sariwa at malamig ang hangin. Nakakagaan ng pakiramdam. Totoo nga ang sinabi ni Sonny. Magbabago ang buhay ko kapag sumama ako sa kanya. Yung juice. That song was brought to you by Pride Detergent. Di lang puti, kisla puti. Sino yung kausap mo kanina? Si Jonah. Nangangamusta lang. Nagulat kasi siya nung bigla akong nag-resign sa club eh. Akala niya kung ano na raw nangyari sa akin. Akala ko kung sino na. Bakit? Sino ba akala mong kausap ko? Diba, ilang araw ka nang kinukulit ng ilang customer mo sa Maynila. Kaya akala ko may nangungulit na naman sa'yo. Hindi, wala naman. Saka ipinaliwanag ko na hindi na ganun yung buhay ko. May iba na ayaw maniwala. Sinasabi nagpapakipot lang daw ako. May iba pa nga na tinataasan ng offer. Kala siguro nagpapataas lang ako ng rate eh. Pumunta tayo mamaya sa bayan. Bumili tayo ng bagong SIM card mo. Bagong buhay, bagong cellphone number din. Sa bagay. Para mapanindigan ko na yung tahimik na buhay. Nakakairitan na rin kasi minsan eh. Oo nga pala. Gumawa ako ng merienda mo. Ayan, may pandesal na may palaman na cheese. Tapos ang timplan din ako ng juice. Kain ka lang. Wow, ang swerte ko naman pala talaga sa'yo. Sus, naku naman. Simpleng bagay nga lang yan eh. Saka kanina ka pa kasi nandun sa likod. Nagtatanim. Ano ba naman kasing tinatanim mo dun? Mga gulay. Para kapag magluluto tayo, pipitas na lang tayo dyan. Mas makakatipid pa tayo sa pamamalengke. Tama. Sa bagay, laking tipid nga nun. Ayaw nga pala, meron kasi akong nakita na trabaho sa bayan. Cashier daw sa isang grocery store. Pwede ba akong mag-apply? Nakapagtapos naman ako ng high school. Kaya baka pwede akong makapasok. Oo, sige lang. Mag-apply ka lang. Ayoko namang nakakulong ka lang dito sa bahay. Alam kong hindi ka sanay na walang ginagawa. Basta ang parate mong iisipin, may katuwang ka na ngayon, okay? Oo naman. Kung mag-alala, hindi na ako babalik sa dati kong buhay. Tsaka napilitan lang naman ako nun eh. Kaya nagawa kong pumasok sa ganung mundo. Pero dahil sa ikaw na ngayon ang mundo ko, alam kong hindi na ako mag-iisa. Mabuti naman at ganyan ang nasa isip mo. At least, di ko na kailangang ulit-ulitin pa na simula ngayon, parati mo na akong kasama. At alam ko rin na kakayanin ko ang lahat. Basta kasama kita. Habang tumatagal, mas lalo kong minamahal si Sonny. Araw-araw din niya kasing pinapatunayan sa akin na hindi ako nagkamali na piliing sumama sa kanya. At para sa akin, yun na ang pinakamaganda at pinakatamang desisyon na ginawa ko sa buong buhay ko. Kaya naman sobrang nagpapasalamat ako sa Panginoon na ibinigay niya sa akin si Sonny. Isang taong magmamahal sa akin ng wagas at makakasama ko sa habang buhay. That song was brought to you by Charm Fabric Conditioner. Damit ay may bangong kabloom. Ay, sorry. Sorry naman. Sorry na. Pero patingin nga ulit ako ng sing-sing. Oh, happy? Ay, pak
na pak, nagniningning ang mga tala sa kanyang kamay. In fairness, sis ha, mukhang hindi siya mumurahin lang. At ilang taon na pala niya kasing pinag-iipunan daw yan. Aba, ewan ko ba naman sa lalaking to, sinabi ko na sa kanyang wag na siyang bumili dahil gastos lang, bumili pa rin. Ay, bruha ka! Dapat lang, no? Dapat lang, nabigyan ka niya ng singsing. Kahit na nagsasama kayong dalawa, deserve mo pa rin ng singsing, sis. Kasiguraduhan niya na papakasalan ka niya talaga. Na sure naman akong gagawin yun ni Sonny. Diyos ko, halata namang in love sa'yo yun. Talaga? Oo naman, Diyos ko ka. Uy, ang ganda ng ngiti, Pak! Tinigilig ka, no? Sobra, as in. Hindi ko kasi talaga inakala na sa kabila ng naging buhay ko noon, meron pa rin lalaking magmamahal sa akin ng ganito. Ay, sana all na lang talaga. Luka-luka ka talaga, no? Baka hanap ka rin ng sis, iwala lang. Pupunta ka sa kasal namin, Wala pa naman kami naisip na date, pero mukhang ngayong taon din. Ay, agad-agad, sis? Bakit ang bilis? Hoy, huwag mo sabihin. Jaundice ka, no? Hoy, hindi grabe ka. Sadyang gusto lang namin ni Sunny na maging legal na talagang pagsasama namin. Saka, bakit pa namin patatagalin? Ganun din naman yun. Ay, bongga. May budget ang kaya mo. Hindi sakto lang naman. Simpleng kasalan lang naman yung gusto namin. Konting guest lang. Alam naman ako, allergic ako sa mga bongga, mga grande, ganun. Sige, push. Anytime, anywhere, present a Kez. Gara. Sige. Wait lang. Dito ka na matulog. Tsaka nakahanda na yung kwarto para sa'yo. Teka, wala namang biyahe ng ganitong oras pa Maynila? Ay, naku, wala na. Kaya bukas ka na umuwi, ha? May mga extrang shampoo, conditioner, toothbrush, toothpaste. Meron dyan anything you need, ha? Sa'yo na yan. Go. Pak, bongga. Parang may hotel sila. Gano'n. Naman, oo. Pero sis, sure ka ba na carry lang kay Sonny na nandito Kez? Oo naman, bakit hindi? Alam mo na, syempre, ako yung nagpasok sa'yo sa club, diba? Baka, Diyos ko isipin niya, bala kitang ipasok ulit dun. Ay, sure yun, hindi ko nagagawin yun. Nakita ko naman ang ganda ng buhay mo, diba? Hindi niya na iniisip yun. Malaki ang tiwala sa akin ni Sunny na hindi na ako babalik sa dati, okay? Wala na rin naman akong balak. Masaya na ako at kontento na ako sa kung anong meron ako ngayon. Very good ka dyan. Bukas ba? May lakad pa ba kayo? Oo, yung kapacheck up kasi siya. Ilang araw na kasi siyang may iniindang sakit. Yung kapag umiihi daw siya, ayun. Ha? Halakad dyan. Delikado yun na. Oo nga Iyang sabi ko, baka nababalisaw-saw lang siya or hindi siya umiinom ng tubig. Pero ayun nga, mas maganda na dadaling ko na siya sa doktor bukas. Mabuti pa nga talaga at para kung ano man yan, maagapan nyo na. Mahal, relax ka lang, ha? Kinakabahan kasi ako Hindi ko alam kung bakit. Sabi nga kasi ng doktor, UTI yan. Ikaw naman kasi, sabi ko sa'yo na uminom ka ng tubig. Sana yun lang yun. Para madadaan ko lang sa gamot. Hawak ko ng results ng mga test na ginawa natin. Sunny, medyo marami lang kasi kailangan natin makasigurado na hindi lang yan basta sakit. Baka kasi may iba pang dahilan. At tama nga ako. Hindi lang basta pananakit yung nararamdaman mo. Anong ibig niyong sabihin, Dok? Base rin kasi sa mga sintomas na sinabi mo, hirap ka makaihi at may lumalabas na ring dugo, di ba? Opo. Sa totoo lang,
Hindi ko alam kung sa paanong paraan ko sasabihin to sa inyong dalawa. Lalong-lalo na sa isa ni. Bakit po, Dok? Ano pong problema? Pasensya ka na sa sasabihin ko pero... may prostate cancer ka, Sunny. Ho? Teka lang, Dok. Prostate? Cancer? Tama ho ba yung naririnig namin? May cancer siya? Tama yun. At sa kasamang palad ay nasa 3rd stage na siya. Dok, alam niyo, imposible yan. Malusog ang pangangatawan ni Sunny eh. Imposible magkaroon siya ng ganyang sakit. Baka naman nung nagkakamali kayo ng basa sa resulta. Ilang beses ko itong binasa at tama lahat ng findings. Pwede naman kayong humingi ng second opinion sa ibang doktor. Walang problema doon. Pwede ko kayong i-recommend sa iba pa. Pero sa ngayon, yun ang resultang lumabas. And I'm sorry. May pwede pa ba? May pwede pa ba tayong gawin, Dok? May mga susubukan tayong treatment. Pero mas maganda kung ihanda nyo ang mga sarili nyo. Gagawin namin ang lahat. Hayaan ko muna kayong makapag-usap. Excuse me. Sabi naman niya, pwede pa naman ako magpa-treatment eh. Alay mo, magkaroon ng milagro, di ba? Gumaling pa ako. Tatakot sa akin. Wala sa akin. Alam mo naman, hindi ko kaya yun. Hindi mangyayari yun. Lalaban ang sakit para sa'yo. Para sa ating dalawa. Tutulungan mo naman ako, di ba? Oo naman. Hindi kita iiwan. Lahat pwede kong gagawin para sa'yo. Walang iwanan, di ba? Kakayanin natin to. Alam ko kakayanin natin to. Isa lang ang tumakbo sa isip ko ng mga oras na yon. Bakit? Bakit kailan naging tama na mangyari sa buhay ko sa kami biglang darating na sira? Pero syempre kailangan kong magpakatatag para kay Sonny. Sa aming dalawa, siya ang mas nahihirapan at nasasaktan. Hindi ako pwedeng maging makasarili ngayon dahil kailangan niya ako. Sa tulong ng mga magulang ni Sonny, kaagad na umpisahan ang treatment para sa cancer. Nakapagpa-schedule kami agad at nabili lahat ng pangangailangan niya. At bilang mapapangasawa niya, inasikaso ko siyang mabuti. Pinaramdam ko ang pinaramdam niya sa akin noon, na hindi siya mag-iisa sa labang ito. O ayan, kumain ng gulay. Kailanganin mo ng lakas para sa chemo mo bukas, okay? Ginagawa mo na naman akong kambing eh. Puro gulay na to nasa plato ko eh. Ako, huwag ka na magreklamo. Saka sabi naman ng doktor, yan daw talaga ang dapat na kinakain mo. Kaya, kakainin mo kung anong ilalagay ko sa plato mo, okay? Opo, boss. Mm-hmm. Anong oras nga pala tayo pupunta sa ospital? Hapon tayo pinaschedule eh. Sinabihan ko na din si Erning na samahan tayo sa biyahe. Hindi tayo pwedeng mag-commute dahil ayan nga, nanghihina ka pa. Sige. Pwede pa tayong pumunta sa City Hall ng umaga. Ha? Bakit? Anong gagawin natin sa City Hall? Magtatanong na tayo ng mga pwede nating ipasa para sa marriage license natin. Ha? Mahal, kailangan yun. Hindi tayo pwedeng ikasal na walang ganun. Alam ko naman kung para saan yung marriage license. Ang hindi ko maintindihan kung ba't tayo kukuha. Para magpakasal na tayo. Kapag nakakuha na tayo nun, pwede na tayo magpa-schedule ng kasal sa simbahan. Kuha lang tayo ng 2 witness tapos
Simpleng salo-salo lang. Ang mahalaga, mapakasalan kita sa simbahan. Mahal, pwede naman nating i-postpone yung kasal eh. Abala pa tayo sa pagpapagaling mo. Kaya nga gagawin natin to dahil sa sakit ko eh. Ayokong mawala sa mundo na hindi ko man lang napapakasalan yung babaeng mahal ko. Alam mo, naiintindihan naman kita. Kaya lang kasi... Kaya lang, natatakot kang mabiyuda ka agad. Uy, hindi ko naman iniisip yun. Alam kong gagaling ka. Yun naman pala eh. Kaya hanggat may panahon pa tayo, hanggat hindi pa ako parang lantang gulay, gagawin na natin to. Sani naman. Alam kong ito ang magpapalakas sa akin. Mas magkakaroon ako ng rason para labanan ko ang sakit ko kasi ayokong iwan ka mag-isa. Na dapat hanggang sa dulo, magkasama tayong dalawa. Natuloy ang simpleng kasal namin ni Sonny. Tinapos muna namin ang first session ng chemo niya at hinintay na medyo lumakas siya saka kami nagpakasal. Simple man pero makikita sa mga mukha namin ni Sonny ang saya. Hindi naging madali ang lahat sa amin dahil sa sakit ng asawa ko. Bawat session niya sa treatment at follow-up check-up ko o follow-up check-up niya, todo yung kaba ko. Kasi may mga pagkakataon na lumalakas siya, meron din namang hinang-hina talaga siya. Pero tama nga ang sabi nila, makapangyarihan ang dasal. Pagkatapos kasi ng ilang taong pakikipaglaban ni Sonny sa cancer, masayang ibinalita sa amin ng doktor na cancer-free na ang asawa ko. Nag-iyakan kaming mag-asawa noon. Tears of joy, ika nga. Pangalawang pagkakataon para maging masaya at ipagpatuloy ang mga naudlot na pangarap. Sa ngayon, tuloy-tuloy pa rin ang regular check-up ni Sonny. Sinisigurado namin na hindi magkakaroon ng pagkakataong bumalik ang cancer na yon. Kasabay noon, sinusulit namin ang panahon na araw-araw binibigay sa amin ng Panginoon. Maraming salamat sa pagbibigay sa akin ng pagkakataong makapagbahagi ng kwento ko sa lahat. Sana nakapagbigay ito ng magandang aral at inspirasyon lalo na sa mga taong dumaan sa pinagdaanan ko. Hanggang dito na lang, Gianna. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Ako nga pala si Joanna, 29 years old sa kasalukuyan. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay tungkol sa naging mapait at masamang karanasan ko noon bilang isang estudyante. Alam kong maaari akong mahusgahan sa kwentong ibabahagi ko sa inyo ngayon. Pero ganun pa man, gusto ko pa rin ibahagi ito upang magbigay ng aral sa lahat ng inyong tagapakinig. Nag-iisang anak lang ako. Kaming dalawa lang ni nanay ang magkasama sa buhay dahil nung nabuo raw ako sa sinapupunan ng aking ina, ay iniwan na siya ng tatay ko. Hindi pa raw ito handa sa responsibilidad ng pagkakaroon ng pamilya. Kaya walang ibang nagawa noon si nanay kundi ang itaguyod akong mag-isa. Hindi kami magkasundo ng nanay ko. Bata pa lang ako ay hindi na maganda ang turing niya sa akin na para bang nasusuklam siya na naging anak niya ako. Naisip ko noon, kaya siguro siya naging ganon dahil ako ang naging dahilan kung bakit iniwan siya ng tatay ko. Kaya para makuha ang loob ng nanay ko ay ginawa ko po ang lahat upang maging maayos kami at kahit papaano maging proud naman siya sa akin. Pinagbutihan kong maigi ang pag-aaral. Simula preschool hanggang mag-high school ay consistent honor student po ako. Yun nga lang, kahit anong gawin ko ay mukhang baliwala pa rin yun sa nanay ko. Sa tuwing binabalita ko po sa kanya na mataas ang gradong nakukuha ko sa school, ay parating ganito ang eksena naming dalawa.
lang, ingay mo, Joanna. Nandito ako sa likod at naglalaba. Nay! Nay, may good news po ako! Wala akong pake sa good news mong yan. Ang mabuti pa magbihis ka na, tulungan mo akong maglaba dito. Nay! Top 1 po ulit ako sa klase namin. May meeting po sa susunod na araw. Kailangan niyo pong... Pwede ba, Joanna? Nakakarindi ang bunganga mo. Wala akong balak pumunta sa meeting na yan. At kahit valedictorian ka pa, hindi ako a-attend dyan. Kung gusto mo, ikaw ang pumunta. Nay, kahit ngayon lang naman po. Hindi po ba kayo proud sa akin? Alam niyo po bang kayong dahilan kaya ako to ginagawa? Kayo po ang inspirasyon ko sa pag-aaral eh. Gusto ko pong maging proud kayo. Tigilan mo ako sa drama mo, pwede ba? Wala akong panahon para dyan. Gagawin ko pa rin po ang lahat para maging proud kayo sa akin. Alam kong darating din po ang araw na yun, Nay. At sana, matutunan nyo na rin po ako mahalin at tanggapin bilang anak nyo. Kahit ganun si nanay ay hindi ko po siya sinukuan. Ipinakita ko sa kanya na sa kabila ng pagsusungit niya sa akin, ay handa pa rin akong gawin ang lahat upang makuha ang loob niya at palambutin ang kanyang puso. Alam ko sa sarili ko at nararamdaman ko na may pagmamahal naman siya sa akin kahit papaano. Sa loob ng ilang taon, mas lalo pa akong nagsumikap sa aking pag-aaral. Pag walang pasok, tinutulungan ko si nanay sa mga gawain sa bahay. At kung minsan naman po ay nagtitinda ako ng mga kakanin para may pangtustos ako sa aking pag-aaral. Kahit sa pagpasok sa paaralan ay bitbit ko pa rin ang mga paninda kong yon. Kaya naman wala akong oras sa pakikipagkaibigan. Yun nga lang, may isang taong ayoko akong tantanan. Kahit pilit ko pa siyang iniiwasan. Uy, Joanna! Sandali! Teka lang, uy! Bakit ba? Ito naman, bakit bang sungit mo na lang parati? Kaya walang nagtatangkang manligaw sa'yo eh. Wala akong panahon dyan, okay? Ano bang kailangan mo? Uy, grabe naman. Gusto ko lang naman makipagkaibigan. Hindi ako nakikipagkaibigan sa mga lalaki. Galit ako sa mga lalaki. Bakit naman? Dahil mang-iiwan sila. Iniwan ng tatay ko ang nanay ko eh. Kaya tuloy hirap na hirap akong kunin ang loob ni nanay. Ganun ba? Oo. Kaya pwede ba? Layuan mo ko. Ay, Diyos ko naman, sis. Bakla ako, no? Hindi mo ba napapansin? Ha? Oo! Ikaw naman! Ilang taon na kaya tayo magkaklase. Hindi mo man lang ba napapansin kung paano ko iniiwasan yung mga babae? Yun ay dahil lalaki rin ang type ko. We, di nga. Seryoso ka ba? Yes! Ay, kung sa bagay, paano mo nga naman mapapansin? Puro pag-aaral lang naman ang inaatupag mo dyan. Kailangan eh. Pero, bakit ganyan ka? I mean, lalaki ka naman kumilos. Yung forma mo. Shh! Ay, naku sis. Hindi ko talaga pinapaalam sa iba, no? Tayo lang dalawang may alam nito, ha? Huwag mo sasabihin sa iba, okay? Okay. At dahil dyan, magkaibigan na tayo, ha? Lalo na't alam mo ng sikreto ko. Sino ba kasing may sabing sabihin mo yun sa akin, ha? Wala. Gusto ko lang. Tara na nga. Tulungan na kita dyan sa dala-dala mo. Napakasipag naman kasi magtinda nitong kaibigan ko. Matalino na, madiskarte pa. Ikaw na. Kiss kita dyan eh. Baliw. Seryoso? Bakla ka ba talaga? Hay nako, wag ako sis. Asanes? Hindi kita halikan, no? Beking nga ako. Tangik. Hindi talaga ako magpapahalik, no? Doon nagsimula ang pagkakaibigan naming dalawa ni Lance. Nung una,
Ilag talaga ako sa mga kaklase ko dahil gusto kong pag-aaral lang ang pagtuunan ko ng pansin. Pero naisip ko na hindi naman po siguro masama kung pagbibigyan ko ang sarili ko na magkaroon ng kahit isang kaibigan man lang. Isa pa, sa kanya na po mismo nanggaling na bading siya. Kaya walang rason para kamuhian ko siya katulad ng pagkamuhi ko sa aking tatay. Simula nung araw na yon ay parati na po kaming magkasama ni Lance na ikukwento ko rin po sa kanya ang mga problema at hinaing ko sa buhay. Bagay na sobrang nakakagaan pala sa pakiramdam. Dati kasi nasanay ako ng kinikimkim lang yon sa aking sarili. Kaya naman sobrang saya po talaga nung dumating sa buhay ko si Lance. Sobrang saya kasama si Lance kahit gaano ako kalungkot ay nagagawa niya akong pangitiin. Kapag naman down na down ako sa buhay ay nandun siya para damayan ako. Siya ang naging dahilan kung bakit naging masaya ang buong taon ko sa high school. Kahit gaano man kahirap at ka-stress ang mag-aral. Magkasama din kaming nagtapos ng high school kaya kahit hindi umattend si nanay ng graduation ko noon ay masaya pa rin po ako dahil kasama ko naman siya. At ang nanay pa niya ang sumama sa akin sa stage sa pagkuha ng medal ko. Yun nga lang, kaakibat ng sayang yon ay ang lungkot. Dahil alam kong hindi ko na siya makakasama pa sa pagtungtong namin sa college. Lalo't alam ko naman na ibang kurso ang gusto niya at walang ganon sa university na papasukan ko. Kaya alam kong sa ibang university na siya papasok. Pero nabigla ako nung araw ng pasukan. Joanna! Dito ka, dali! Teka, ano ginagawa mo rito? Ano pa? Dito kaya ang room natin? I mean, di ba? Akala ko civil engineering ang course mo. Ba't nandito ka sa school namin? Nagbago kasi yung isip ko eh. Ayoko palang malayo sa'yo. Kaya, ginaya ko na lang yung course mo para magkasama pa rin tayo. Oh, pat na pat, di ba? Baliw ka talaga. Pero alam mo, masaya ako. Akala ko pa naman magkakalayo na tayo. Akala ko mamimiss kita. Hindi mo naman sinabi na gagayahin mo pala ang course ko. Siyempre, para surprise! Galing mo din, ano? Na-surprise talaga ako dun. Payakap nga, sis! Sis, ano ka ba? Ka-dears! Hindi tayo talon, no? Yang ano mo, yuck! Grabe naman! Malay mo naman! Mapabago ko pa ang desisyon mo sa buhay mo. Baka mahulog ka pa sa akin. Tanggalin ko kaya yung pagkabakla mo, ha? Matagal na akong hulog. Ano yun? May sinasabi ka? Ha? Wala, no? Alam mo, dati, takot ako mag-college. Sabi kasi ng iba, mahirap daw. Yung achievements ko nung elementary at high school, baka walang marating dito kasi ibang level na pag-college eh. Naku, hindi yan. Kayang-kaya mo yan. Kau pa ba, girl? Sana nga. Saka, ayoko ma-disappoint si nanay. Kung gaano karami ang achievements ko na nakuha ko nun, sana ganun din ngayon sa college. Baka sakaling maging proud na siya sa akin. Kaya gagawin ko talaga ang lahat para mataas na grades pa rin na makuha ko. Alam mo, hindi man sabihin ng nanay mo sa'yo, alam kong proud na proud sa'yo yun. Parang hindi. Hindi ko maramdaman. Siguro, kulang pa rin talaga sa kanya ang lahat. Kaya, kailangan mas higitan ko pa yun ngayon. Basta. Ako, proud na proud ako sa'yo, sis. Sus! Pero thank you, ha. Alam ko magiging mas madali ngayon ang college journey ko kasi
nandyan ka. Kaloka, tuwang-tuwa ka na magkaklase tayo kasi sa akin ka na naman magtatanong ng mga lesson kapag nahuli ka sa topic. Kasi nakakatulog ka na sa klase dala ng puyat sa pagtitinda mo. Ay, teka, may sinukmanit latik ba dyan? Wala! Siyempre naman, kaibigan kita eh. At alam kong tutulungan mo ako lagi. Kaibigan. Oh, ano pala, ha? Wala. Sabi ko, manahimik ka na, baka dumating na yung prof natin. Ang daldal mo, girl! Sobrang nabigla po talaga ako nung makita ko si Lance sa klase namin. Pero ganun na lang din ang tuwa na naramdaman ko. Alam ko kasi na kapag kasama ko siya, magiging mas madali para sa akin ang lahat. Naging maayos naman po ang lahat nung una, pero habang tumatagal, unti-unti na akong nahirapan. Pagkagaling po kasi sa klase ay nagtitinda pa ako sa gabi para may pera ako para sa mga gastusin sa school at para may maibigay rin kay nanay ng panggastos namin sa bahay. Pumapasok ako na parating puyat at pagod at nakakaapekto na ngayon sa pag-aaral ko. Good morning, sir. Bakit late ka? Sorry po, sir. I just... Sit down. Mag-uusap tayo. Okay po. Ano bang nangyayari sa'yo, sis? May problema ka ba? Wala naman. Sure ka? Hindi na magandang performance mo sa school, ah. Ang bababa ng mga quizzes at exams mo. Baka mawala ang scholarship mo niyan. Sige ka. Sabi pa naman ng mga estudyante dito, mababa magbigay ng grades yan si Sir Christoph. At worse, nababagsak daw yan. Hindi niya naman siguro ako ibabagsak. Papakiusapan ko na lang siya mamaya. Baka pwede pa naman akong bumawi. Class dismissed. Miss Joanna, stay. May pag-uusapan tayo. Mauna ka na, Lance. Bukas na lang tayo magsabay. Ingat ka, ha? Pwede naman kitang hintayin. Wag na. Kaya ko na to. Sige na, sige na. Hindi ako komportabling iwan ka eh. Para kasing iba yung tingin sa'yo ni Sir. Kapag tinakot ka, sabihin mo sa akin, ha? Jojombagin ko yan. Tumahimik ka nga. Marinig ka niyan. Sige ka, ibagsak ka pa. Sige na. O, una na ako, ha? Mag-iingat ka, ha? Mwah! Sir? Maupo ka. Sir, bakit po? Ayoko lang na may ibang makakarinig sa pag-uusapan natin. Okay po. Napansin ko nitong mga nakaraan hindi na magandang performance mo. Madalas late kang pumasok sa klase at minsan naman nakikita kitang tulog. I'm sorry po, sir. Babawi na lang Hindi po. ka na makakabawi. Ang baba ng midterm exam mo. Pero sir... Pero kung talagang gusto mong hindi kita ibagsak, pwede naman natin pag-usapan yan. Alam mo, maganda ka. Gusto kitang... Sir! Hindi ba ako kagaya ng iniisip nyo? Pues kung ganon, ihanda mo ng sarili mo na mawala ang scholarship. Pero sir, kailangan ko po ang scholarship ko. Huwag niyo naman po ako ibagsak, sir. Babawi ako, promise. Baka naman po pwedeng special project na lang. Yun nga yung sinasabi ko sa'yo eh. Special project. Kung ayaw mo, pasensyahan tayo. Pero sir... Take it or leave it, Miss Joanna. Pag-isipan mong mabuti. Alalahanin mo, next week nang bigayan ng grades. Isang gabi lang naman ang kapalit. Papayag ka? Or bye-bye scholarship?
Natulala na lang ako nung mga sandaling yon. Hindi ko alam ang gagawin ko. Ayokong bumagsak dahil mawawala ang scholarship ko. At higit sa lahat, ayokong ma-disappoint o magalit lamang sa akin si nanay kapag nalaman niyang may bagsak ako. Hindi ko yata kakayanin na mas lalo niya akong kamuhian. Subalit hindi ko rin naman po kayang gawin ang offer na sinasabi sa akin ng professor ko. Hindi ako kagaya ng babaeng iniisip niya na basta-basta na lang bibigay. Matanda na siya, para ko na siyang tatay. Kaya naman hindi ko akalain na ganun pala siya mag-isip. Hindi ko inaasahan na mag-o-offer siya ng ganun sa akin. Hindi ako nakatulog nung gabing yun, pagdamag kong pinag-isipan ang tungkol sa sinabi ni Sir Christoph. Tinimbang kong maigi ang lahat kung ano nga ba talaga ang dapat kong gawin. Subalit, nauwi lang yun sa isang maling desisyon. Pumayag ako sa gusto ni Sir Christoph na isang gabi, kapalit ng hindi niya pagbagsak sa akin sa kanyang subject. Alam kong mali, pero pakiramdam ko noon wala akong choice. Ayokong mawalan ng scholarship. At higit sa lahat, gusto kong maging proud sa akin si nanay. Kaya labag man sa kalooban ko, nilakasan ko na lamang ang aking loob. Wala akong ibang pinagsabihan tungkol sa bagay na yon, kagaya na rin ng pakiusap sa akin ni Sir Christoph. Maging kay Lance, pilit ko pong itinago yon. Kahit ilang beses niya akong tinanong tungkol sa naging pag-uusap namin. Yun nga lang, hindi ko talaga maiwasan na magtaka siya. Lalo na nung lumabas na ang grades namin. Takang-taka siya kung bakit 1 raw ang ibinigay nitong grade sa akin. Gayong usap-usapan daw noon ay 2 lang ang pinakamataas na ibibigay nito. Teka nga, Joanna. Mag-usap muna tayo. Lance, please, pagod ako. Saka na lang tayo mag-usap, pwede? Hindi pwede. Alam kong may tinatago ka sa akin. Sabihin mo nga, ha? Bakit ang taas ng grade na binigay sa'yo ni Sir Christoph? Ha? Mali ko! Hindi ko alam. Alam kong may rason yun, Joanna. Sabihin mo na nga sa akin. Nakiusap lang ako sa kanya ng special project, okay? Yun lang yun. Anong special project yan, ha? Ano? Bakit ba kasi gustong-gusto mong malaman, ha? Hindi naman lahat kailangan kong sabihin sa'yo. Gusto kong malaman dahil nag-aalala ako sa'yo. Alam kong may mali. Mula nung nakausap ka niya, kinabukasan, tulala ka na lagi at wala ka sa sarili. Tapos ngayon malalaman ko na ang taas ng gradong binigay niya sa'yo. Nakakapanghinala, Joanna. Kasi ano? Sabihin mo, Joanna, may ginawa ba siya sa'yo, ha? Ginalong niya ako, Lance. Ano? Yun yung special project na pinagawa niya sa akin. Para hindi niya ako ibagsak. Tapos pumayag ka, Joanna? Hindi ka man lang tumanggi? Wala akong choice! Ayoko bumagsak! Mawawala ang scholarship ko, Lance, at madidisappoint lang lalo sa akin si nanay. Hindi ko naman ginusto yun eh. Hindi ko ginusto. Maniwala ka. Napakasama niya. Isusumbong natin siya. Kailangan makulong yung hayop na yon. Huwag, Lance. Hindi pwede. Anong hindi pwede? Kailangan niya pagbayaran yung ginawa niya sa'yo. Please, Lance. Ayoko nang palakihin pa to. Pero Joanna! Lance, makinig ka sa akin. Wala tayong ebidensya, okay? Pwede niya tayong baliktarin, kaya wag na nating palakihin pa to. Ayoko ring makarating pa to kay nanay. Kakalimutan ko na lang yun. Sa kabila ng mataas na gradong ibinigay sa akin ni Sir Christoph, ay hindi ko po nagawang maging masaya. Oo nga't hindi nawala ang scholarship ko, pero parang
nawala naman ang saysay ang buhay ko. Lalo't hindi mawala sa isipan ko ang ginawa niyang kababuyan sa akin ng gabing yun. Pilit kong kinalimutan yun. Ginawa ko ang lahat para mawala sa isip at alaala ko ang parang masamang bangungot na yon. Hindi ko akalain na magbubunga pala ang ginawa niya sa akin, na siyang mas lalo ko pang ikinapanloob. Sa'yo? Bakit ka nagsusuka, ha? Buntis ka ba? Po? Ang sabi ko, buntis ka! Sino yan? Magandang araw po. Kaibigan po ako ni Joanna. Good morning po. Susundin ko lang po sana si Joanna. Sabay po kaming papasok sa school. Ikaw ba? Ikaw ba ang nakabuntis sa anak ko? Ha? Ano po? Buntis po siya? Nay, sino po? Lance? Ito ba ang lalaking nakabuntis sa'yo, ha? Buntis ka, Joanna? Oo. Diyos ko naman, Joanna! Hindi ka pa nga nakakapagtapos! Nay, pwede ba? Bago mo ako sumbatan, pwede bang alamin mo muna ang buong katotohanan? Nabuntis ako hindi dahil ginusto ko, kundi dahil yun lang ang paraan para hindi ako bumagsak sa isang subject ko. At para hindi ka ma-disappoint sa akin, Nay. Tinaya ako ang katawan ko, kapalit ng mataas na grado. Pero alam nyo, sana nga hinayaan ko na lang na bumagsak ako eh. Kasi kahit kailan, alam ko namang hindi kayo magiging proud sa akin. Ano? Nay, gusto ko kasing maging proud ka sa akin eh. Ayokong bumagsak. Ayoko mawala ng scholarship at ayoko ma-disappoint ka. Kaya wala akong choice, Nay eh. Kundi ang gawin yun. Gusto ko kasing matanggap mo ako. Gusto kong mahalin mo rin ako at ipagmalaki. Anak, pasensya ka na. Patawarin mo ako sa lahat. Hindi ko alam na gano'n na pala kalaki ang bigat na pinagdaraanan mo sa kagustuhan na makuha ang loob ko. Pasensya na ako, naging matigas ang puso ko sa iyo. Patawarin mo sana ako. Nay, I'm sorry din po. Tahan na. Pagbabayarin natin ang gumawa niyan sa'yo. Sisiguruhin kong mabubulok siya sa kulungan. Hindi ko inaasahan na sa ganong paraan pa kami magkakaayos ng nanay ko. Hindi ko akalain na kailangan palang umabot sa puntong mabubuntis ako nang wala sa oras bago niya ako matanggap. Pero kahit ganoon, masaya pa rin ako dahil sa wakas, nagkaayos na kami ni nanay. Katulad nga ng sinabi ni nanay ay ginawa niya ang lahat upang pagbayarin ang professor naming si Sir Christoph. Tinulungan siya ni Lance na humanap ng makakatulong sa amin na makakuha ng ebidensya para mapakulong siya. Doon namin nalaman na hindi lang ako, kundi marami na pala siyang nabiktimang estudyante sa iba't ibang school. Kaya nakatulong yun sa amin para mapakulong siya. Agad din siyang natanggal sa university namin dahil sa ginawa niya sa akin. Kahit papaano ay nakahinga na ako ng maluwag. Ipinagpatuloy ko ang pag-aaral. Huminto lang ako noon nung malapit na akong manganak at bumalik din agad nung magaling na ako. Si Lance ang tumayong ama ng anak ko. Inamin niya rin sa akin na hindi naman daw siya totoong bakla.
Sinabi niya lang yon para mapalapit kami sa isa't isa at hindi ko siya layuan. Kaya naman ganun na lang pala siya mag-alala para sa akin dahil mahal pala talaga niya ako. Hindi niya lang daw masabi sa akin ng una dahil natatakot siyang layuan ko siya at masira ang pagkakaibigan namin. Kaya nakontento siya na ganun ang setup namin. Sa ngayon ay may kanya-kanya na kaming trabaho. Ang anak ko ay naiiwan sa pangangalaga ni nanay habang nasa trabaho ako. Nag-iipon lang po kami ng sapat na pera ni Lance para makapagpakasal at magsama sa iisang bubong upang bumuo ng masayang pamilya.